Kung hindi mo bibigyan ng Supermax extension ang NBA scoring leader, MVP at Finals MVP, sino ang pagbibigyan mo? Si Shai Gilgeous-Alexander at ang Oklahoma City Thunder ay nagkasundo sa pinakamahal na kontrata sa kasaysayan ng NBA. Isang 4 na taong Supermax contract extension na nagkakahalaga ng $285 million o mahigit $70 million per season average. Unang iniulat ang deal na ito ni Shams Charania ng ESPN. Bagamat napakalaki ng halagang iyan, parang wala ring dapat pag-isipan dahil nag-average si Gilgeous-Alexander ng 32.7 points, 6.4 assists at 5 rebounds per game last season with 37.5% shooting from the 3-point range, mahusay na defender at pinangunahan ang kanyang koponan sa 68 panalo. Nakaipon siya ng makasaysayang listahan ng mga parangal, pinangunahan ng NBA sa scoring, nanalo ng regular season MVP award, pinangunahan ang kanyang koponan sa NBA championship at tinanghal na Finals MVP. Ang bagong kontratang ito ay magsisiguro ring mananatili si SGA sa Thunder sa loob ng 6 na taon hanggang summer ng year 2031. Magsisimula ang 4 na taon ng extension pagkatapos ng natitirang 2 taon sa kasalukuyang kontrata ni SGA na nagkakahalaga ng kabuang $79.1 million. Sa ilalim ng bagong kontrata, makakatanggap siya ng higit sa $70 million per season. Para sa huling 2 taon nito, $78.9 million for 2030 to 31. Bilang bahagi ng accounting, maaring bahagyang bumaba ang kabuuang halaga ng kontrata bago ito maging epektibo. Nakabase kasi ang tantiya sa pagtaas ng NBA salary cap ng 10% per year. Sa susunod na 2 taon, ngunit inihayag na ng liga na ang unang tantiya para sa 2026 to 27 season ay tataas lamang ng 7% for salary cap. Kung mangyari ito, bababa rin ang kabuuang halaga ng kontrata ng naaayon dahil katumbas ito ng 35% salary cap. Sa ngayon sa kampiyon ang gantimpala at walang mas higit na kampiyon noong nakaraang taon kundi si Shai Gilgeous-Alexander. Anong masasabi niyo sa kontratang ito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sino ang mag-aakalang magiging kakaibang magkakampi ngayong off-season ang Indiana Pacers at Milwaukee Bucks? Maaaring pinili ng Pacers na panatilihin si Miles Turner, ang matagal ng mukha ng prangkisa, matapos ang kanilang pagdating sa Game 7 ng NBA Finals. Pero dahil sa injury ni Tyrese Haliburton sa Achilles, tila nagpa siyang isakripisyo ng Pacers ang susunod na season at iwasan ang luxury tax habang nagpapagaling ang kanilang star point guard. Samantala, ang Bucks ay tila walang paraan para umunlad habang nagpapagaling din si Damian Lillard, ang kanilang tumatanda ng point guard sa parehong uri ng injury. Kasabay nito, naririnig na rin nila ang maingay na orasan na nagbabadya sa desisyon ni Giannis Antetokounmpo sa kung anong paraan nagawang kunin ng Bucks si Turner kahit wala silang sapat na cap space. Ginamit nila ang stretch provision kay Lillard na nagresulta sa pag-waive sa kanya at sa natitirang $113 million ng kontrata nito na dapat ay tumagal pa ng 2 taon. Ngayon, ang halagang iyon ay magiging pantay-pantay na cap hit sa susunod na 5 taon na may $22 million per year na lumikha ng espasyo para kay Turner na 30 taong gulang. Ayon sa mga source ng Yahoo Sports, alam ni Lillard na may paparating at inakala niyang isang trade ito at hindi ang ganitong hakbang. Maaari pa rin siyang pumirma sa ibang team kung gugustuhin niya, marahil sa veteran minimum dahil mababawas ito sa halagang babayaran sa kanya ng Bucks. O kaya'y maaari siyang magpatuloy sa rehab kasama ang kanyang physical therapist na hindi empleyado ng team. Tandaan, noon pa man, gusto ni Lillard ang Miami nang umalis siya sa Portland bago pa siya maagaw ng Bucks. Pagkatapos ng issue sa blood clot at pagbabalik para sa first round series ng Bucks, napunit ang kanyang Achilles. Isang sunod-sunod na masamang pangyayari. Pero ano ang ibig sabihin nito para kay Antetokounmpo? Isa na naman siyang kamanghamanghang season na tila hindi na natin gaanong pinapansin kung saan nag-average siya ng 30.4 points, 11.9 rebounds, 6.5 assists at 1.2 blocks. Magtuturning 31 na siya sa Disyembre at mas marami pang naging coach ang Bucks, 3 mula noong taong 2021 championship kaysa playoff series wins na may 1. Kaya palagi ang may nararamdamang pangangailangan para manalo agad. Ito ang nagtulak sa lahat ng galaw ng prangkisa nitong huling 5 taon. Ang pag-trade para kay Jrue Holiday noong year 2020
ang nagdala ng kampyonato noong year 2021. Pati ang muling pagpirma ni Giannis, ang pag-trade kay Holiday kapalit ni Lillard 2 taon na ang nakaraan ay hindi naging matagumpay, pero ang extension na pinirmahan ni Giannis pagkatapos ng trade ay magiging epektibo ngayong season. Narito ang ilang kaganapan sa Eastern Conference. Ang injury ni Haliburton, ang injury ni Jason Tatum at ang pagguho ng Celtics roster at ang hindi tiyak na sitwasyon ng Knicks. Sa teorya, kung hindi nasaktan si Lillard, baka naisip ng Bucks na pwede pa silang sumubok muli sa 2025-26 season sa gitna ng huminang conference, pero binago ng injury ni Lillard ang lahat. Ibinuwis pa ng Bucks ang mas malaking bahagi ng kanilang kinabukasan sa paggamit ng stretch provision, kahit na ito rin ang nagbigay daan para makuha si Turner. Makakatulong si Turner kay Giannis sa depensa gamit ang kanyang mobility at shot blocking pati sa pagpapalawak ng opensa. Napakahalaga niya sa parehong papel noong kasama pa siya ni Haliburton sa pace and spread system ng Pacers. Pero sapat ba ito para mapasaya si Giannis? Ayon sa isang ulat, hindi siya natuwa sa pag-wave kay Lillard. Pero bakit gagawa ang Bucks ng hakbang na may malalim at matagal na epekto nang hindi kinukonsulta ang kanilang franchise player? Mahirap isipin na si General Manager John Horst at ang buong front office ay hindi isinama si Giannis sa buong plano. Kung totoo man yon, halos maituturing itong kapabayaan ng isang prangkisa. Hindi rin naman makakatulong si Lillard sa court sa darating na season, kaya sunk cost na talaga ang kanyang sweldo. At malinaw namang ayaw ng Bucks na hayaang malugmok sa kalungkutan si Giannis. Lalo't tila naghahanap pa ito ng dahilan para manatili kaysa umalis. Ang Golden State Warriors ay naging tahimik sa ngayong off-season, pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila naghahanap ng paraan upang magdagdag ng talento. Matapos silang matanggal sa second round ng NBA playoffs ng Minnesota Timberwolves na pinalala pa ng hamstring injury ni Stephen Curry, malinaw na kailangan pa nilang ayusin ang kanilang roster. Hindi naman ganun kalayo ang Warriors mula sa pagiging contender, pero kailangan pa nila ng 1 o 2 pirasong pwedeng makatulong. Ang pagkuha kay Jimmy Butler bago ang trade deadline ay isa ng malaking hakbang sa tamang direksyon. Ngayon, maraming free agents at trade targets ang pwedeng ikonsidera ng Golden State, at sa puntong ito, may bagong pangalan na lumutang na tila bagay sa kanilang sistema. Ayon sa ulat ni ESPN NBA insider Mark Spears, nagpapakita ng maagang interes ang Warriors kay Damian Lillard, ang star free agent point guard. Kung makukuha ng Warriors si Lillard, magiging isang napaka-interesanting hakbang ito. Magdadala siya ng dagdag na shooting at scoring, bagamat may mga tanong kung paano siya mag-fit sa tabi ni Curry. Bagamat maganda ang pagkakaroon ng optimismo, maaaring hindi ganoon kadali para sa isang 34 na taong guard na makabalik agad sa kanyang dating anyo mula sa isang Achilles injury. Anuman ang petsa ng kanyang pagbabalik, malamang na ang kopo ng pipirma sa kanya ay mag-aalok ng 2 taong kontrata. Magbibigay ito ng sapat na panahon para sa kanyang recovery at para makabalik sa 100% pagsapit ng 2 taon ng kontrata. Sa ngayon, nakapagtala pa lang ng interes ang Warriors kay Lillard. Walang kasiguraduhan kung gaano ito kaseryoso o kung mauuwi ba ito sa isang kontrata. Asahan na mas maraming balita ang lalabas tungkol kay Lillard sa mga susunod na araw habang hinahanap niya ang kanyang susunod na tahanan sa NBA. Ano sa tingin nyo sa Lillard to Warriors, mga kaibigan?